So we have here the Seven of Pentacles energy. Ah, I do pick up 'no, na kung kanino mang energy ito 'no, parang may energy rito na kumo-connect sa inyo na sinasabi na kahit parang palagi niya na itong ginagawa, hindi niya pa rin makasanayan ito. Let's see what that is. I want to say the word pag-iisa, so let us see. Puwedeng hindi siya rito parang hindi niya makasanayan yung pag-iisa. Yan. Ano 'to, isa na naman bang nagdadrama? Kahapon ng Throwback Thursday, 'di ba? Friday na ngayon. Sa mga TGIF diyan, later, yan 'no, 'wag masyadong uminom, tamang inom lang para makauwi rin. Para kayang iuwi ang sarili 'no? So, let us see. Okey. Kung sino man 'tong energy na 'to 'no, sumisikip or naninikip 'no, yung kanya ritong dibdib saka iiyak, 'yan 'no. So, whether this is divine masculine or divine feminine 'no, nakikita ko that with the Queen of Cups and the Five of Wands, itong tao na 'to feels really weak right now 'no, nanghihina, may panghihina 'no, at mukhang itong tao na 'to ay madalas na umiiyak. Naninikip ang kanyang dibdib dito, King of Swords, Ace of Wands, okey. Ten of Swords, Chariot, oh. Chariot, center of the reading, Justice. Innocence right in here or the Fool, Ace of Swords dito. Andito rin ang Five of Pentacles in reverse. Bottom of the deck, we have the Six of Wands, Nine of Swords, and the Three of Swords. Okay. Okay, so kung sino man 'tong energy na 'to 'no, naninikip or sumisikip ang kanyang dibdib dito, kaiiyak 'no. Siyempre sino pa nga bang dahilan, siyempre ikaw. Ako miss 'yan, yeah, ikaw mga babes 'no, ikaw yung tinutukoy niya ritong dahilan kung bakit siya rito 'no, lumuluha 'no, umiiyak 'no. At, kung sino man 'tong energy na 'to with the Queen of Cups, this person is someone who's feeling very weak right now. Five of Wands, sobrang gulong-gulo siya rito. Ano ba talaga yung nangyari or ano ba yung pumasok sa isip ko, ba't ko nagawa yung mga bagay na yun. So, whatever it is, I do see na yung tao na yun 'no, ay someone na sobrang alam mo yun 'no, yung hindi rito makagawa rito 'no, ng maayos na bagay na kahit na ano. Ngayon, 'yan oh. Yeah, kahit yung simpleng, paglilinis 'no, hindi niya rito magawa ng maayos 'no, or simpleng pagpupunas ng mesa example 'no, okey. So, puwedeng may natitira pa ring mga dumi 'no, sa mesa or yung simpleng pagwawalis hindi niya magawa ritong matutukan 'no, may mga naiiwan pa rin 'no, na mga dumi 'no. So, mga gano'ng klase ng bagay 'no, or naglalaba pero nakatulala. Yung nagkusot pero may mantsa pa rin na naiwan, 'di ba? So, gano'ng klase ng energy. At kung sino 'tong energy na 'to mga babes, nakita ko dito na ito yung klase ng energy 'no, na talagang, malaki yung kanya rito 'no, na pag-iisip sa inyo, okey? At with the Chariot right at the center of the reading 'no, isa lamang ang indikasyon na ito 'no, okey? The Chariot came after the Ten of Swords. So, ibig sabihin 'no, itong tao na 'to ay, malaki yung pagkakamali sa inyo pero gusto niya ito na
maayos 'no, magkaroon dito ng kaayusan sa inyong dalawa. Magso-sorry ito 'no, kasi gusto niyang maitama dito ang lahat, justice energy, okey? Maybe this person right in here, I'm seeing a lot of birds. So, ibig sabihin puwedeng itong tao na 'to ay well-guided ng divine. Talagang siya ay, itinutulak upang lumapit at humingi ng paumanhin sa'yo or kung sino man 'tong energy na 'to lumalabas din po siya rito 'no, na siya yung klase ng energy na malaki yung pagkukulang sa inyo. At sinasabi niya rito with the innocence right in here 'no, na alam mo yung parang gusto niya rito na i-spare mo 'no, yung mga nagawa niya ritong mga immature na mga bagay, yung mga childish niya rito na mala-tantrums dati 'no, or yung mga bagay rito na parang, nakadagdag pa 'no, sa sitwasyon ninyong dalawa. Yung bad situation na nga yung kinakaharap ninyo pero dahil sa mga, immature niya ritong mga galawan, actions 'no, at pananalita dati mas lalo pang nakasira yon sa inyong koneksyon. Maybe this person here is someone who's sharp when it comes to words or communicating. Medyo hirap siyang makipag-communicate, hindi dahil magkaiba kayo ng language or lengguwahe, kundi hindi niya alam kung paano gamitin yung mga nice words to say. Kaya madalas na kayo ay nagtatalo, nag-aaway, at madalas na hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan dati. Yan. Kasi doesn't have to be na kahit parehas kayo marunong ng Tagalog or English dito, no? Okay, iba. Ibig sabihin 'no, hindi lang ito about the language you both speak, but it is the language of your heart, 'di ba? Itong tao na 'to ganito siya lumaki, natural niya 'yan 'no, kaya medyo sharp siya sa kanyang mga salita at pananalita 'no. Mga bagay rito na ngayon niya lang naiintindihan 'no. Kasi may mga times na kino-confront siya rito na ayusin yung words niya kasi medyo sharp 'no. Mas maganda yung, hindi naman yung parang tino-tolerate niya yung mga bagay-bagay 'no, parang mas maganda yung, maayos kausap, 'di ba? Kasi kapagka very direct yung message, sometimes nadi-distort yun, sometimes naiiba yung meaning nun kahit na hindi naman yun yung gustong iparating. At yun nga yung nangyayari dati, madalas kayo nagtatalo, nag-aaway 'no, dahil, siya ito 'no, na hindi marunong dito 'no, sa kanyang pananalita, 'yan. So, nakita ko rin dito na itong tao na 'to 'no, ay someone dito na gusto na na itigil ang kanya ritong matagal na pananahimik. Nine of Pentacles energy, pero tinawag ko itong Five of Pentacles in reverse. So, nakita ko dito that whoever this person is, open siya rito 'no, to makipag-communicate or to reach out 'no, doon sa language na mas warm, doon sa language na mas soft, 'di ba? Para makasabay siya sa'yo 'no. Being soft sa mga salita doesn't have to be that you're tolerating someone, okay? Ibig lang sabihin nun 'no, ilagay mo rin yung sarili mo sa kanya kasi kung siya yung mapupunta sa sitwasyon mo at gano'n yung mga maririnig niyang mga salita, hindi rin niya magugustuhan, 'di ba? So, this person here ay now alam kung papaano nailagay ang sarili niya sa sitwasyon ng iba. So, naiintindihan niya 'yan ngayon. So, bago natin palawigan 'no or pag-usapan pa ito, yes, palawigin, isa na namang Tagalog word 'no. So, yun nga 'no, bago natin pag-usapan ito, batiin muna natin everybody. Hi and hello there everyone, my name is Yan. Welcome new subscribers, returning Istambayers ko, Puyaters, thank you so much. And yun nga 'no, puwedeng i-switch dito yung mga roles dahil possible magpalit kasi general reading ito. Wala tayong gender, babae, lalaki, LGBT, lahat welcome. At kung di mo alam, meron pa tayong other channel, nag-a-upload din tayo ng collective readings for all signs doon. Ang link niyan nasa description box lamang ng reading nito. At yun nga, timeless tayo dito, puwedeng nangyari na. Sa iba nangyayari na, sa iba mangyayari pa lang, kaya naman just take only what resonates dito. Pero yun nga 'no, balik na tayo sa pinag-uusapan natin kanina 'no. So, nakita ko dito na itong tao na 'to ay meron kayong, history sa love. So, talagang nakarelasyon mo siya.
At alam mo na sadyang hindi perfect ang ugali ng person mo at may attitude talaga siya na hindi maganda, okey? Pero sa lahat ng mga tao sa paligid niya, ikaw lang nakakaintindi sa kanya ng gano'n, pero may mga times talaga na nakakainis. Na parang hindi siya nag-e-effort na baguhin yung way of talking niya, way of conversing niya rito 'no. Hindi lang alam mo na hindi lang siya ganyan sa'yo, pati sa mga ibang tao rin. Kaya may mga energies rito na naiinis din sa kanya 'no, na may mga kaaway din siya dito just because hindi siya rito marunong mag-pick up ng mas soft or mas polite na mga words, 'di ba? So, yung words niya appearing as as something as very solid and at the same time 'no, sabihin na natin very truthful pero mas maganda pa rin 'di ba kung pipiliin yung mga words na dapat gamitin, okey? Kasi lalo na kung makikipag-ayos tapos yung mga words na gagamitin ay sharp, hindi nagma-match, 'di ba? So, in order for it to be successful, 'di ba, yung pakikipag-ayos kailangan na baguhin. Hindi lang yung tono ng pananalita kundi yung mga salitang sasabihin. Okay. Kaya nakita ko rin dito that with the Ace of Swords, ang taong ito 'no, ay nananatili mang tahimik ngayon, pero ito ay mababago na dahil ang taong ito ay nakikita ko 'no, as someone na, hindi niya rito iba-block ang kanyang sarili sa'yo. Magiging open na siya dito sa lahat ng mga bagay 'no. So, hindi ko naman nakikita na may magiging sagot ka rito kasi nakikita ko sa karamihan sa kanila papunta pa lamang sila rito sa'yo para ayusin ang anuman na alitan or hindi pagkakaintindihan naman para sa iba. Maaaring ang person na 'to ang unang nang-block sa'yo pero i-a-unblock ka na niya at makakatanggap ka ng isang mensahe 'no. Para makita natin sa una pa lamang 'no, nabagsak ng atin ritong mga baraha 'no, naninikip at sumisikip ang kanyang dibdib dito 'no, dahil, ito yung isang klase ng sitwasyon na parang gusto niyang matapos pero hindi niya alam kung paano. See, with the Three of Swords right in here, it is also an indication that this person here wants na palakihin yung spark ng inyong love story. This person is trying to recall only the happy memories you've had together before. But whoever this energy is, no, alam niya na hindi niya pwedeng dayain lang yung sarili niya rito habang buhay. So alam niyang kinakailangan niya ritong gumawa ng paraan upang matapos itong bangungot sa 3D world 'no. Para sa hindi nakakaalam ng 3D world, ito yun, yung world natin kung saan na kayo ay nagtatrabaho at naririnig ninyo ko 'no, 'yan. So, gusto niyang baguhin ang sitwasyon sa inyong dalawa at hoping siya rito na magiging successful ito. Gano'n pa man, kahit na matigas at medyo sharp siyang magsalita, mababaw din ang luha ng taong ito. So, 'pag nag-usap kayo malamang sa malamang hindi pa siya nagsasalita, wala pang isang litrang lumalabas sa kanyang labi, baka maluha or umiyak na ito. Yes. So, kung sino rin 'tong energy na 'to 'no, with the Ace of Wands right in there 'no, nakikita ko na itong tao na 'to really wants to this person speaks volume when it comes to new beginnings sa inyong dalawa because there is also, Ace of Swords dito na lumalabas 'no. Nakikita ko rin that with the Five of Wands, possible rin 'no, na itong tao na 'to ay inaayos niya rin yung iba niya pa ritong mga parang mga, hindi magaganda 'no, about himself or herself. So, possible na ginagawa niya na 'yan ng paraan. Tsaka meron dito, I don't know, this person is acting like a parent figure. Baka ito ay kanyang mom or grandparents or whatever 'no. Meron ditong nagga-guide sa kanya rito. Okay, and there is bloodline. So, definitely puwedeng kamag-anak niya, naka-close niya, someone na parang parent figure or baka legal guardian niya 'yan. So, may gano'ng klase ng energy na tinutulungan siya rito 'no, na magbago, okay. At, dahil din doon 'no, makatutulong 'yun para mas, magawa niya rito yung kanyang target goal at,
makalapit sa'yo dito 'no at, hindi niya naman hinihiling, hindi ka niya pini-pressure dito sa time, okey? Gusto niya lang ditong malaman mo, 'yan 'no, na hanggang ngayon ika'y mahal niya pa rin, 'yan. So, wala naman siyang hinihiling dito na mahalin mo siya, tanggapin man siya ngayon or whatever 'no. So, nasa sa'yo pa din daw 'yun 'no, pero gusto niya lang malaman mo 'no, yung tunay niyang nararamdaman sa'yo ngayon. It's not easy, but this person here, okey, nakikita kong gagawin niya 'yun. This person will step up, mm. And this person will come sa'yo. Okay, so for the initials right in here, yes, we do have. We have capital letter J, capital letter N, capital letter D, capital letter M, and capital letter L. For others might not be capital, we have here I, S, P, G, and last but not the least, we have U. So yeah, these are all the messages we've got right here for Yani. Again, I'm your Yana Anni for the Ghost and Yana Duna for the voice. Sarang helap in light. Anyo.